Ito po yung pang-siyam na lecture natin on ECC Basics. Ang title is Holistic Ministry, Growing in God's Love and Care for All Creation. Pali yung word na holistic, dati may W yan eh. Ang focus is on the whole person. Yung kanyang spiritual, physical, emotional, and all aspects ng kanyang buhay. Pero in-extend, hindi lang sa tao, kundi the whole creation. Later on, naging popular yung natanggal na yung W, kaya holistic. H-O-L-I-S-T-I-C. Minsan tinatawag na integral mission. Okay? So, kung titingnan po natin yung mga lessons natin, napansin ni Elder nung siya yung nag-present the other week, parang pahirap yung ating lessons. Okay? Tingnan natin, nag-start tayo sa assurance of salvation. Parang, uy, salamat, ako'y ligtas. I'm sure. Okay? Ganon kasimple, ano? We have this assurance na tayo ay ligtas ng Diyos. Then yung sumunod na lesson, okay, Word of God. Okay, babasahin lang naman yan, papakinggan lang naman yan, paniniwalaan na salita ng Diyos. Okay, yun yung lesson natin. And then, prayer. Okay, nagpe-pray naman tayo. And then, worship. And then, fellowship. Yan, yung worship tayo, fellowship tayo dito sa church. And then, dumating na sa number 6, talent, gift, and calling. Meron na tayong talent, meron tayong dapat contribution. Dahil binigyan tayo ng talent, ng kakayanan ng Diyos. Then, number 7, stewardship of treasure. Yung imamanage mo yung resources, yung kayamanan na meron ka na binigyan ng Diyos. Kasi ang katotohanan, lahat ng nasa atin ay hindi atin talaga. Ito ay sa Panginoon, tayo lang yung nagmamanage. Tawag sa atin mga stewards. At kasama sa stewardship yung pagbibigay sa church, sa gawain ng Panginoon. Ano? So, diniscuss ni Pastor Arman at that time. And then, last meeting, yung sharing the gospel. Okay, pahirap na yung pahirap kasi ngayon, hahayo na tayo, i-share na natin yung gospel. Magba-Bible study na tayo. Ngayon, mas malawak na, holistic ministry, ano kaya ito? So nakita natin dito yung ministry ng ECC, tinitingnan natin, malawak pala, may tinatawag na holistic ministry, titingnan natin to. Pero isa sa aking naging masaya ako at natuwa ako na yung lesson na aking inihahanda, halimbawa last time, si Elder yung nag-share, si Pastor Arman yung nag-share. Ibig sabihin nun, yung lessons na ito ay pwede nating gamitin na i-share sa iba. Okay? Meron na tayong materials. Later on, i-compile natin isang parang maliit na booklet. Ilalagay natin sa ating website, sa ating, kahit sa ating let's say, social media. Meron tayong materials na pwede nating gamitin. At kung halimbawa nakalimutan natin yung paliwanag, naka-record naman to, pwede nating balikan. Alright, so itong 10 lessons na ating pinapag-aralan, ang purpose natin nito ay tayo mismo as members of Emmanuel Christian Church, meron tayong materials na gagamitin para sa mga bagong believers. Pwede nating i-share sa kanila. Right? Ito yung tanong natin this morning. Basahin natin ng sabay-sabay. Next na slide, please. Okay. What aspects of holistic ministry are we called to engage with? Okay. Anong mga aspeto ng tinatawag nating holistic ministry? Number 1, basahin natin, evangelism or seeking the lost.
yung hindi pa mananampalataya, hindi pa believers, i-share natin sa kanila yung gospel para sila ay magiging Christians. Okay, so na-discuss yan ni Elder Lance sa the other meeting. Ito yung sabi ng 1 Timothy 2, 3 hanggang 4. Basahin natin na sabay-sabay. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Nais ng Panginoon na maligtas ang lahat ng tao. Sinong gagamitin niya? Mga anghel? Mga bituin? Ang ginagamit ng Panginoon mga tao. Mga tayo na nakakilala sa Kanya. And so God wants to use us to share the Word of God. Kaya bago umakyat si Jesus sa langit, nung nag-resurrect siya, ito yung Kanyang utos sa next slide, Matthew 28, 19 hanggang 20. Basahin natin na sabay-sabay. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I've commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Yung pinaka-main verb dito is make disciples. Okay? Ito yung pinaka-command sa utos ni Jesus Christ. We should make disciples, tagasunod ni Kristo. Paano? By going. Go therefore, you have to go. Okay? Paano ka mag-create ng disciples? You have to go and evangelize them. You have to baptize them, meaning they will belong. And then, teaching them. So ito po yung utos ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples. Hanggang sa ngayon, we're expected to evangelize, to share the gospel. And then, sa Matthew 5:16, basahin natin ng sabay-sabay, let your light so shine before men, that they may see your good works, and give glory to your Father who is in heaven. Sa ating lesson dito, sa evangelism aspect, this involves sharing yung last sentence dito sa notes natin. This involves sharing the gospel verbally and demonstrating God's love through our actions. So may tinatawag nilang declaration through our words, and then demonstrating that they may see your good deeds, good works, and give glory to God, give glory to your Father who is in heaven. So, the way we evangelize, isineshare natin by words to convince them. Pero pinapakita rin natin sa ating buhay through good works. Okay? Nakikita nila, and by this, pwede silang ma-convince. Meron kasi yung pinapakinggan nila yung sinasabi natin, pero ang challenge nila, nakikita ko ba yan sa buhay mo? Right? So, ito po yung ating first aspect ng ministry evangelism. Yung father of modern mission, ang pangalan niya ay si William Carey, who was a missionary to India. Pinagbabawalan siya na magmisyon kasi sabi nila, kung gustong iligtas ng Diyos yung mga malalana sa malalayong lugar, pwede niyang iligtas kahit hindi ka pumunta. Pero sabi niya, sinong gagamitin ni Lord? Kaya siya mismo, kahit na kino-question siya, nag-mission siya sa India. At ang very famous na sinabi niya, expect great things from God. Attempt great things for God. So nag-mission siya. Sineshare niya yung gospel by words. Pero may isang napakalaking contribution niya sa India at that time. Noon, sa kanilang panahon, may tinatawag na sati or sati sa India. Ano itong sati? Pag namatay yung lalaki na asawa at cremate nila yung sinusunog.
habang sinusunog nila yung lalaki, yung babae na widow ay voluntary or minsan tinatapon nila sa apoy para mamatay din. Practice nila yon noon. Pagpatay yung lalaki, mamamatay din yung babae. Ang ginawa nitong si William Carey, sumulat siya sa Governor General, British yung nagro-rule at that time sa India. At sinabi niya na hindi tama ang ganito. Hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ayon sa salita ng Diyos. Kaya dahil sa kanyang sulat, na-convince yung Governor General at that time to prohibit yung sati. So makita natin dito na gumawa din si William Carey. Nung nakita niyang hindi tama na nangyayari, sumulat siya sa Governor General. So meron isang example na katulad niya sa Christian history na hindi lang tayo nangangaral, tayo rin ay gumagawa. Can we say amen to that? Parang ang katawan kasi ng sinasabi natin, yung ginagawa natin. Alright? The action embodies our speech. Kung ano yung sinasabi natin, dapat nakikita sa gawa natin. Okay. Kaya yung next na ministry ay compassionate ministry. Pakiulit. Okay. Compassion. Or minsan tinatawag na mercy ministry. Yung nahahabag, naaawa sa iba na nangangailangan. Ang halimbawa natin ay si Jesus Christ mismo, kung paano siya nangaral, yung mga gutom, pinakain niya, yung mga may sakit, pinagaling niya. Okay? Kaya sa ministry, for example, ng early Presbyterian sa Philippines, sila ay nag-church planting. Nag-evangelize sila and plant churches. Pangalawa, they build schools, eskwelahan. Kaya yung first na mga nurses sa Pilipinas ay trained by American missionaries na mga Presbyterians. Yung educational center na tinayo nila is Silliman University. Ang pangatlo na ginawa nila noon, nagtayo sila ng mga hospitals. Right? So nakikita natin dito na even noon pa, sa early Presbyterian mission sa Pilipinas, sila ay nangangaral, but at the same time, meron silang mercy, compassionate ministry. Si Jesus Christ nagkwento about the Good Samaritan. Ang tanong, who is my neighbor? Nagkwento si Jesus Christ about the Good Samaritan, na may isang binugbog, pagkatapos hindi tinulungan ng isang Levite, hindi tinulungan ng isang priest. Sino ang tumulong? Isang Samaritano na hindi siya Hudyo. Magkaiba. Ang mga Hudyo, they look down upon the Samaritans. Pero yung Samaritano pa ang tumulong. Okay. Ang tanong ni Jesus Christ, who became a neighbor? Ang sagot, yung Samaritan. He became a neighbor. Okay. So, ang sabi dito, ang lesson natin is loving our neighbor. Ang neighbor natin, pwedeng hindi natin kauri, hindi natin kalahi. And then sa Matthew 25 to 40, ito yung sabi ni Jesus Christ sa mga gumagawa ng mabuti. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you were hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and take you in, or naked and clothe you? Or when did we see you sick or in prison and come to you? And the king will answer and say to them, Assuredly, I say to you, inasmuch as you did this to one of the least of these my brethren, you did it to me. Alright? Okay, so
Ayun po yung sinabi mismo ni Jesus Christ, encouraging us to do good works sa mga nangangailangan. Sa James 2:14 hanggang 17, basahin natin ng sabay-sabay. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims you have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you say to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Okay. Napaka-practical ni James. Sabi niya, halimbawa, meron daw dito, gutom na gutom, or walang damit. Sasabihin lang natin, okay, God bless you. Mabubusog ka. Okay. Magkakaroon ka ng damit. Okay. Pero hindi natin siya bigyan. Okay. What good is it? Sabi ni James. So, pinapakita dito, another aspect ng ministry natin as believers of the Lord Jesus Christ. Then, sabi sa Proverbs 19:17, basahin natin na sabay-sabay. Whoever is generous to the poor lends to the Lord, and He will repay him for his deed. Right? Ine-encourage tayo to give generously to the poor, pero ang magbabayad sa atin ay ang Panginoon. Now, sa picture na ito ay nasa Gloucester, England. Lagi akong dumadaan dyan nung ako ay nandoon na gumagawa ng aking dissertation. Pero hindi ko napansin yung picture na yon until may nagsabi sa akin na yung picture na yon ay si Robert Raikes. Siya yung founder ng Sunday School. Sunday School. Ganun ba? Binalikan ko at tiningnan ko, ito yung bahay niya. Ang ginawa nitong si Robert Raikes ay tuwing linggo, itong mga makukulit, mga palaboy ng mga bata, mga walang magawa, naglalaro lang kung saan, nagkalat, iniipon niya sila, pinapaliguan, pinapakain, at tinuturuan. Ang tawag niya, Sunday School. Doon nag-umpisa. So, nakita natin yung ministry niya na bago niya turuan, paliguan muna kasi mga madudungis. Okay. Bibigyan niya ng damit para okay naman. Pagkatapos, pakakainin. Pagkatapos, tuturuan. Naging effective yung kanyang ministry na kumalat sa Amerika at iba't ibang lupalop ng mundo hanggang sa Pilipinas. Na-adapt natin yung Sunday School. Kayong ginagawa natin na nagpapakain tayo, nagtuturo tayo sa mga bata, lalo na yung mga minsan gutom na talagang kulang pagkain nila sa bahay, kasama yan sa ating ministry. Okay, minsan nakaka-drain. Pero pinagpe-pray natin na lalo pa tayong bigyan ng Panginoon para meron tayong maibigay sa mga nangangailangan. Can you say amen to that? Kaya, ang alam ko, natutuwa ang Panginoon sa ginagawa ng ating Sunday Schoolers. Kahit yung mga nagluluto, nagpapawis sa kitchen. Okay. Ito yung kasama sa ministry natin. At nawa, yung mga batang ito ay lumaki. Makakakilala at gagamitin ng Panginoong Diyos. Ipag-pray natin sila. May future ang ating mga batang tinuturuan at inaalagaan. Minsan meron pa yung si Angelo na makulit, ilang damit na yung binigay natin sa kanya. Pagkatapos, pagbalik niya, pa rin, madungis pa rin, Alright, okay. Pero prayer natin, malay natin, i-reach ng Panginoon ang katulad niya. Pangatlo po, nakasama si tinatawag na holistic ministry, yung social action. Alright? Medyo i-distinguish po natin ito sa mga
mga nagrarally minsan na negative or yung mga laging kumokontra sa gobyerno. May tinatawag na Christian social action, yung legitimate. Okay. Micah 6:8, basahin natin na sabay-sabay. He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly and love mercy, and to walk humbly with your God. Alright, yung justly. Okay, emphasize natin dito. Pagiging just. Alright, basahin uli natin yung Genesis 1:26-27. Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and the birds of the air, and over the livestock, over all the earth, and over all creatures that move along the ground. Okay. Let us make man in our own image. Huwag nating kalimutan na ang lahat ng tao nilalang ng Diyos in His own image. Kristiyano man yan o hindi, dapat nire-respeto. May image of God ang taong yan. Can you say amen to that? Kaya isa sa pinaglalaban ng mga Kristiyano yung against abortion. Kasi kahit fetus yan, may buhay yan. Image of God yan. May dignity yan. Ito po yung tinatawag natin na social action. Pinapaglaban natin yung mga katulad nila na hindi makapagsalita pero pinapatay lang. Except yung may tinatawag na dilema, no? Yung sinong pipiliin, yung nanay or yung baby or kung mamamatay yung nanay, kung hindi i-abort, mga exemption yon. Pero yung abortion on demand, na basta gusto ng nanay i-abort, okay lang yon. Nililegalize nila sa ibang bansa. At dito sa Pilipinas, hindi pa. Okay, Proverbs 31:8-9. Basahin natin na sabay-sabay. Speak up for those who cannot speak for themselves. Ensure justice for those being crushed. Yes, speak up for the poor and helpless and see that they get justice. Right? So, yung mga fetus na hindi makapagsalita pa, we speak for them. Minsan, mayroon yung mga oppressed na mga mahihirap. Okay, we also speak for them. Now, sa ibang bansa, may mga Christian lawyers who organize themselves para yung mga mahihirap na oppressed, pwede nilang ipaglaban. Okay? Meron din kasi yung halimbawa, ikaw ay isang nurse. Case halimbawa sa UK. Pinag-pray niya yung isang Muslim. Yung Muslim nagdemanda. Bakit daw siya pinagpe-pray? Okay, so yung mga ganon, may mga Christian lawyers na pinaglalaban nila yung kapwa-Christian nila. Okay? So minsan may mga ganon na mga batas and Christians should also speak para maging just. Isaiah 1:17, basahin natin sabay-sabay. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless. Plead the case of the widow. Sa Amos 5:21-24, basahin natin ng sabay-sabay. I despise your religious feast. I cannot stand your assemblies. Even though you bring me burnt offerings and grain offerings, I will not accept them. Though you bring choice fellowship offerings, I have no regard for them. Away with the noise of your songs. I will not listen to the music of your harps, but let justice roll on your like a river, righteousness like a never-failing stream. Sinabi ng Panginoong Diyos through Prophet Amos sa mga religious leaders ng Israel at that time. Sabi niya, I cannot stand yung mga offerings ninyo, burnt offerings, yung music ninyo. Bakit? Kasi you are doing injustice sa bayan. Alright? So, kahit nagmu-music kayo, kung hindi kayo just, hindi tanggap sa Panginoon. Kaya galit siya noon sa leaders ng Israel
na nang-o-oppress. Okay, mga leader sila, nangunguna sila sa simbahan, sa worship nila, templo pala, hindi simbahan, ano? Pero, unjust sila. Minsan may mga, halimbawa, kung sa time natin ngayon, mga government officials, okay, nang-o-oppress sila halimbawa, pero nangunguna sila sa mga prosesyon or sa mga gawain sa simbahan, alright, so, hindi magtugma yung kanilang ginagawa sa kanilang pag-worship. So yun yung problem noon. That's why makikita natin dito that part of our ministry is righteousness and social justice. Si Martin Luther King Jr. ay isang example. Isa siyang pastor. Iba ito yung Martin Luther sa Germany, iba po. Ito ay black na American na nasa sa Amerika. Yung time na pinaglaban niya yung injustice, against injustice ng mga blacks at that time. Siya ay isang pastor at nanguna siya sa laban against racism. Yung time na yon, pag black ka, mayroong simbahan para sa black. Hindi ka pwedeng sumimba sa mga para sa puti. Yung park, halimbawa may park sila doon, may upuan para sa mga itim. Meron din para sa mga puti. Ganon din yung bus. May upuan para sa itim, may upuan para sa puti. Bawal silang magdikit, baka marumihan yung puti. Oo, okay. So nakita niya yung injustice na nangyayari noon, yung inequality na nangyayari noon. At sa kanyang speech, sabi niya, I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Later on, after yung kanyang speech na ito, binaril siya. Hanggang sa, and then namatay siya. Pero doon nag-umpisa yung consciousness. And then later on, nawala na yung mga racism doon na bawal na yung itim dito, separate, hindi na. Okay? Although may mga racist pa rin, pero sa batas nila, hindi natanggap yung mga yon. Sa history ng mundo, mga kapatid, kahit sa slavery, ang mga Christians po ang nangunguna. Maraming mga hindi maganda sa mundo na nung pumunta yung mga Christians, sila yung ginagamit ng Panginoon para mabago. Hindi man perfect, pero ginagamit sila ng Panginoon. Ang point natin dito, mga kapatid, ang tawag natin dito is holistic ministry. Na tayo ay nag-ministry, sharing the gospel, caring for the needy, pinaglalaban yung mga naaapi at yung mga sistema na hindi tama. Ang mga Christians gumagawa. And then may tinatawag din na creation care. Genesis 2:15. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Okay. Take care. Alagaan. Okay. So, ang tao, ang inatasan ng Panginoong Diyos para alagaan yung creation. Hindi po sirain. Ang problem, marami pong naninira ng creation. Halimbawa, nabalitaan ko, kanina ang Iran, nag-send ng missile sa Israel. Yung missile na ito, hindi lang tao yung sinisira, kundi ang creation din, ano? Yung nuclear power, ano, nung binagsak sa Japan, ano? Kahit nature nasira eh. Right?
Nakakatakot yung sabi ng Panginoon dito sa Revelation 11:18. Basahin natin na sabay-sabay. The nations were enraged, and your wrath has come. The time has come to judge the dead and to reward your servants, the prophets, as well as the saints and those who fear your name, both small and great, and to destroy those who destroy the earth. Okay? Those who destroy the earth, God will destroy. So Psalm 8:6-8, basahin din natin ng sabay-sabay. You make him to rule over the works of your hands. You have put all under his feet, all sheep and oxen, and also the beasts of the field, the birds of the heavens, and the fish of the sea, whatever passes through the paths of the seas. So ito yung tao, to overrule, to govern, to be stewards, to take care of the whole creation. May mga organizations ngayon, na mga Christian organizations, na ito yung kanilang advocacy. Halimbawa, yung AROCHA, Environmental Organization. AROCHA is an international network of environmental organizations with Christian ethos. AROCHA means the rock in Portuguese. Ito pa yung isang Christian organization. Next. Evangelical Environmental Network. Okay, ang mission nila, inspires, equips, educate, and mobilizes evangelical Christians to love God and others by rediscovering and reclaiming the biblical mandate to care for creation and working toward a stable climate and a healthy, pollution-free world. Okay? So, ang gusto kong i-point out dito, may mga Christian organizations, ang advocacy nila, creation, care. Right? Bilang pagtatapos, basahin natin yung Psalm 145:9. Sabay-sabay nating basahin. The Lord is good to all. He has compassion on all He has made. Kung babasahin natin yung context ng 145, hindi lang po tao yung may compassion ng Panginoon, but He has compassion on all He has made. Okay? At kung may compassion siya sa lahat ng kanyang nilalang, tayo na kanyang niligtas at nakakakilala sa kanya, dapat may compassion din. At hindi natin sisirain. Alright? Sa Matthew 22:37 hanggang 40, basahin natin sabay-sabay. Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is this, love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. So sinamarize ni Jesus Christ yung 10 commandments. Una, love God, love your neighbor. Okay. Kung mahal natin ang Diyos, dapat mahal din natin yung ating kapwa. Kung mahal natin ang Diyos, dapat mahal din natin ang kanyang mahal, kasama ang kanyang nilikha. Alagaan natin. Okay? And then kung mahal natin yung neighbor natin, dapat ipagtanggol sila, mga nangangailangan, evangelize natin sila para makakilala sa Panginoong Diyos. At huwag nating sirain yung kanilang kabuhayan. Right? Kasama na yung whole creation. And very interesting, sa may hope tayo mga Christians, even the whole creation. Basahin natin yung Romans 8:20 hanggang 21. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. Ito po yung future natin mga kapatid. Hindi lang po tayo yung maliligtas. There will be new heaven and new earth. Ito pong whole creation, babaguhin ng Panginoong Diyos. Ito siya, pero iba rin siya. Parang ako at that time, at ikaw at that time,
Ako ito, pero iba rin. Ikaw, pero iba rin. Laging sinasabi ko, at that time, mas pogi ako. Mas pogi ka. Mas maganda ka. In that new heaven and new earth. Yon po yung hope natin. Meron tayong inaasang future. Pero habang wala pa yon, ang call ng Panginoon sa atin, love Him, love others, take care of His creation. Tayong lahat ay manalangin.